pong ipagpatuloy ang kwentong pinamagatan ng One Night with a Billionaire Son. Chapter 11. Sa mga oras na yon, nagtungo na nga si Mr. Madrigal sa sanlaan kung saan naman dala-dala niya ang mga titulo. Sa halip ay magsanla siya, ngunit hindi niya binasa ang kanyang pinirmahan. Nakasanla lang dapat ito ng 200,000 peso, ngunit ang pinirmahan niya ay bininta niya ito sa halagang 200,000 peso. Tumawag naman ang kanyang sinanlaan kay Madam Carlota. Ayun na nga, sobrang tuwa naman si Madam Carlota at bibigyan pa niya ito ng bonus. Samantala, si Bia ay nasa puder ni Madam Carlota at wala pa itong kain. "Tulong! Tulong!" sigaw ni Bia. "Hoy, manahimik ka dyan!" Saad naman ng nagbantay kay Bia. "Kuya, maawa ka po sa akin. Kailangan ako ng inay, sa hospital siya ngayon." Sambit ni Bia sa kanyang bantay. "Pasensya na ma'am, ako naman ang malintikan at pamilya ko kung susuway ako. Ang gawin mo dyan, kumain ka at mag-ipon ng lakas para may lakas ka pag tumakas ka dito." Turo naman ng bantay ni Bia sa kanya. Samantala, nag-uusap si Madam Carlota at si Sebastian, ang ama ni Chris. "Carlota, ano bang pinagagawa mo? Hindi ka na naawa dun sa bata na si Bia. Maliit na bagay lang yan." Kilala kasi si Bia ng ama ni Chris dahil sa ubod nito ng galing at si Bia ang top student at sumikat ang school ng mga Del Mundo dahil sa karangalan ng dala nito ni Bia. "Manahimik ka, Sebastian. Kulang pa yan sa ginawa niya sa anak natin." Pasigaw ni Carlota kay Don Sebastian na kanyang asawa. "Ikaw ang manahimik. Saan mo dinala si Bia? Kilala mo ako kung magalit, Carlota." Pasigaw ni Sebastian kay Carlota. Ngunit medyo natakot si Carlota, kaya naman sinasabi niya kung saan nila tinago si Bia. "Sa lumang bahay, sa liblib na lugar sa Quezon." Ngunit lahat ng mga yun narinig ni Chris at lahat ng pinag-usapan ng kanyang mga magulang. "Ang sama mo talaga, mama. I can't believe that you can do this." Ngunit bulong lang yun ni Chris, agad-agad siyang umalis para puntahan si Bia dahil alam naman ni Chris kung saan ang hideout na yun. Sa mga oras na yun, nagbihis si Chris ng ala ninja para di siya makilala sa mga tauhan ni Carlota at tinungo ang hideout kung nasaan si Bia. "Sana maligtas kita, Bia, sa mga oras na ito," bulong ni Chris sa kanyang sarili. Samantala sa hideout, "Hoy, ito pagkain. Kumain ka, arating na si Madam Carlota." Ngunit biglang nagring ang cellphone ng gwardya. "Hello, Madam. Hello. Maghanda kayo at ilipat nyo sa isang hideout dahil paparating si Sebastian dyan." Utos ni Madam Carlota sa kanyang tauhan. "Ariglado, Madam," sagot ng gwardya. Sakto, dumating na si Chris doon para iligtas niya si Bia. At nakita ni Chris ang daming tauhan ni Carlota na bantay kay Bia. Kaya naman, humanap siya ng daan para makapasok dahil alam naman ni Chris ang pasikot-sikot doon. Sa labas ang mga tauhan dahil naghahapunan ang mga ito. Sa mga oras na yun, dumating na din si Madam Carlota. Si Chris naman, malapit na kay Bia. "Bia, huwag kang maingay, si Cristo." Dahilan naman yun ng panlalaki ng mga mata ni Bia nang nakita ang binata. Dumating na nga si Madam Carlota at bumaba sa kotse. "Saan si Bia?" tanong ni Carlota sa mga tauhan niya. "Sa loob, ma'am." "Let's go," pagyaya ni Carlota sa kanyang mga tauhan. Sakto yun, nakita nila na may ibang tao na sa lapit ni Bia at nagtangkang tanggalan si Bia ng tali. "Sino ka? Barilin nyo yan!" utos ni Carlota sa mga tauhan niya. Sumunod namang mga tao ni Carlota at binaril ang lalaki na inaakala ni Carlota ay iba itong tao. Sa mga oras na yon, binaril na nga
ng mga tao ni Carlota, si Chris. Wag! Pasigaw ni Bia at umiyak. At dahil nagsigunda pa ito ng putok, humarang si Bia, dahilan yon sa pagkabaril din kay Bia. Bumulagta ang dalawa at nagtamo ng sugat si Chris sa may dibdib at si Bia naman sa kaliwang balikat. Bakit niyo binaril si Bia, mga gunggong? Galit ni Carlota sa kanyang mga tauhan. Tingnan niyo kung sino yung lalaking yan. Utos naman ni Madam Carlota sa kanyang mga tauhan. Lumapit ang tao ni Carlota at tinanggal ang kasuotan ni Chris at bonete nito. Madam! Laking gulat ang tao ni Madam Carlota na si Chris pala ang taong yon. Ano? Sino yan? Pagtatanong, nasigaw ni Carlota. Madam, si Sir Chris po! Pasigaw naman nung tao ni Carlota. Lumapit si Carlota at binuhat ang ulo ni Chris. Ihanda niyo ang sasakyan! Itakbo natin sa ospital ang anak ko! Dalhin niyo din si Bia! Biglang pag-alala ni Carlota kay Bia. Anak, patawarin mo ako. Bakit ka kasi sumunod dito, Chris, anak? Nang karga-karga niya ito sa loob ng sasakyan. Bilisan niyo! At sigaw ni Carlota, ngunit naisip ni Carlota, kapag dalhin nila si Bia, tsak tanungin sila ng mga media kung anong nangyari, kaya naman naisip niya na iwan si Bia sa daan. Ihinto niyong sasakyan, iwan niyo na si Bia. Pautos naman ni Madam Carlota sa kanyang tauhan. Masusunod, Madam. Ibiniba na nga nila si Bia at iniwan na nakahandusay sa kalsada. Mamatay kang babae ka, ikaw ang dahilan sa nangyari ngayon sa anak ko. Galit na saad ni Madam Carlota. Samantala, nagring ang cellphone ni Madam Carlota at ang nurse ang tumatawag na nurse ni Mrs. Madrigal. Hello? Hello, Madam Carlota. Done mission. Okay, good. Talk to you later. Sigaw ni Carlota at binaba na agad-agad ang telepono. Dumating na sila sa ospital. Saan ang mga doktor? Gamutin niyo agad ang anak ko. Sa mga oras na yun, nataranta ng mga doktor doon dahil sa nangyari kay Chris. Samantala, lumapit ang nurse sa kanila ni Gail at sa tatay niya. Mr. Madrigal? Oh, nurse, kumusta na ang asawa ko? Naihanda na namin lahat-lahat para sa operasyon ng asawa ko. Sabi naman yon ng tatay ni Gail. Ngunit ang nurse naman ay mukhang malungkot. Mr. Madrigal, wag po kayo sanang mabibigla, sir. We did everything, but hindi na talaga makakayanan ng misis nyo. We're sad to say, patay na po siya. Ano? Saan ang inay ko? Na umiyak at tinakbo kung saan ang kanyang inay. Hawak naman ang ulo ni Mr. Madrigal at hindi na siya nakapagsalita sa mga oras na yon dahil lang kanyang pagkatulala na din. Bakit mo kami iniwan, Beatrice? Hindi mo pa hinintay ang anak natin na si Bia? Nasaan na kaya ang anak natin ngayon? Samantala, sa mga oras na yon, may mag-asawang bakasyonista at nagawi sa daan sa bandang Quezon. Sina Mr. and Mrs. Delgado. Masaya silang nagkwentuhan sa daan. Sakto naman sa dinadaanan nila, nakita ng kanilang driver na may tao sa kalsada na duguan. Ma'am, may tao doon sa kalsada, oh, duguan. Ano yun? May tao po doon, ma'am, nakahandusay sa kalsada. Napansin ko lang po. Balikan natin. Pasigaw naman ni Mr. Delgado. Sige, bilisan mo at titingnan mo, boy. Utos ni Mrs. Delgado sa driver. Tinitingnan nila ito at hinawakan ang pulso ni Bia. Buhay pa, ma'am. Sige, isakay mo. Tulungan natin. Pasigaw naman yon ni Mrs. Delgado. Boy, kargahin mo at ako muna ang mag-drive. Ihatid ko muna kayo sa hospital bago ako magtungo sa police station. Opo, boss. Sagot naman ni Boy na driver nila, Mr. and Mrs. Delgado. Sa mga oras na yon, nag-alala ang mag-asawang mga Delgado. Honey,
Huwag na lang kaya muna natin dalhin sa ospital. Baka di aabot. Hahanap na lang yata tayo ng pharmacy muna. At ako muna ang gagamot. Nakalimutan mo yata na doktor ako. Suggest ni Mrs. Delgado sa kanyang asawa. Oo pala honey. Okay, hanap muna tayo ng pharmacy at gamutin mo muna dyan sa sasakyan. Sagot naman ni Mr. Delgado sa kanyang asawa. Naghahanap na nga sila ng pharmacy. Sa di kalayuan ay manakita sila nito at binili nila agad lahat ng mga kagamitan para sa paggamot ng sugat ni Bia. Hanggang sa mga oras na yun ay nagamot na nila si Bia at dahil hindi naman gaano malala ang tama ni Bia, kaya nagkamalay ito agad nung nagamot na nila. Nasaan ako? Sambit ni Bia na dinilat ang mga mata. Tulong! Tulong! Pasigaw ni Bia. Sa mga oras na yun natutuwa naman si Mr. and Mrs. Delgado na nagkamalay na si Bia. Han, nagkamalay na ang dalaga, sabi ni Mrs. Delgado kay Mr. Delgado. Buti naman kung ganun, Han. Iha, huwag ka matakot dahil ay ligtas ka na. Magpahinga ka muna dyan and relax, okay? Salamat po, pero sino po kayo? Tanong ni Bia sa mag-asawa. Iha, saka ka na magtanong, mahina ka pa. Magpalakas ka muna, okay? Wika naman yon ni Mrs. Delgado. Han, let's go. And ipaalam na natin ito sa mga kapulisan. Narinig yun ni Bia na balak ipaalam ni Mr. and Mrs. Delgado ang nangyari sa kanya. Sumagot naman si Bia. Sir and Madam, please, huwag niyo na po ako dalhin sa mga kapulisan. Itago niyo lang po ako. May gusto po kasing pumatay sa akin. Pakiusap ni Bia sa mag-asawa. Naawa naman ang mag-asawa kaya naman pinagbigyan nila ang hiling ni Bia pansamantala hanggat hindi pa gumaling ang dalaga. Samantala, namatay na nga si Mrs. Madrigal, ang nanay nila Bia, kung saan kagagawan yon ni Madam Carlota, ang mama ni Chris. Agil anak, ayusin ko lang ang bill natin ha. Iuwi na natin ang inay mo. Na malungkot ang boses ng tatay ni Gil. Sige po itay, tinawagan ko na si bunso na si Iris na ayusin ang bahay. Itay, paano na po pala si ate hanggang ngayon ay wala pa? Paiyak nang sabi ni Gil. Di bali anak, mamaya mag-report ako sa pulis pag naburol na ang nanay mo sa bahay. Nalungkot naman ang mag-ama. Samantala, si Chris ay doon pa sa hospital. Doc, how's my son? Tanong ni Madam Carlota sa doktor. He's not in a good condition, madam. Kailangan siyang masalinan ng dugo agad-agad dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Oh my God! Pabulong ni Carlota sa kanyang sarili. Maghanap kayo, Dok, kung saan para masalinan agad-agad si Chris. Sigaw ni Carlota sa kanilang doktor. We do our best, madam. Ngunit sa ngayon, wala po tayong stock na match sa dugo ni Chris. Sagot ng doktor. Ako na lang, Dok. Sagot naman ni Carlota. Okay, let's go. Let's check. Sa mga oras na yon, kinuhaan na ng dugo si Madam Carlota at para masalina ng dugo si Chris. Sa mga oras na yon, lalo pa ang galit ni Madam Carlota sa mga Madrigal dahil sa nangyari sa anak niya na si Chris. Kaya naman isinagad na niya ang kanyang kasamaan sa pamilya Madrigal. Inilabas ni Madam Carlota ang phone niya. Hello, this is Carlota Del Mundo and I send you the files kung saan ang area na gusto kong ipademolish ngayon din. Sabi ni Madam Carlota sa kabilang linya at ibinaba na niya ito ang telepono. Samantala, tinawag si Madam Carlota ng doktor. Madam, I'm sad to say, pero hindi po kami pwedeng magkamali. Hindi po match ang dugo nyo kay Sir Chris. Nanlaki naman yon ang mga mata ni Carlota. What? Are you kidding? Ulitin nyo hanggat maari. Let's go, madam.
"Come with us," ang sabi naman ng doktor kay Madam Carlota. At sa mga oras na yon, nagtungo sila sa laboratory para i-check ulit ang dugo ni Carlota. "How come na hindi kami mag-match ng anak ko?" tanong naman ni Carlota sa mga doktor. Samantala, nagdesisyon ang mag-asawang Delgado para kupkupin muna nila si Bia. Doon sila tumuloy sa Batangas sa bahay bakasyunan ng mag-asawang Delgado. At dumating na sila doon sa bahay ng mga Delgado. Dumating na po pala kayo, madam," sabi naman ng katulong ng mga Delgado. Yes, pakihanda niyo yung guest room para sa bisita," utos ni Mrs. Delgado sa katulong nila doon. "Okay po, ma'am." Agad-agad naman inaisikaso nila si Bia sa mga oras na yon. Samantala, pauwi na sila si Gail at tatay niya at pati na rin ang bangkay ni Mrs. Madrigal. At nang dumating sila sa bahay nila, tanaw na tanaw nila ang pagiba sa bahay ng mga Madrigal dahil sa pagpademolish ni Madam Carlota. "Mga hayop kayo! Ginawa nyo sa bahay ko!" pasigaw ni Mr. Madrigal sa mga nagdemolish sa kanilang bahay. "Itay!" At umiyak naman yon si Gail sa mga oras na yon. Ngunit may biglang lumapit na lalaki na kaedad lang ni Mr. Madrigal, si Mr. Sebastian Del Mundo, ang ama ni Chris. "Kumusta ka na, traidor kong kaibigan, Mr. Franco Madrigal?" sambit ni Sebastian Del Mundo kay Mr. Madrigal. "Sebastian Del Mundo, ako nga." "Itay! Itay!" nag-iiyak si Gail at si Iris dahil wala na silang bahay para maiborol ang kanilang inay. Ngunit sa mga oras na yon, puro galit ang nasa puso ni Mr. Franco Madrigal, ang tatay nila ni Bia. Lalo na ngayon, wala na ang kanilang lupain at bahay. Ang mga tao nga naman Franco Madrigal, pipirma na nga lang, hindi pa nagbabasa. Kumbaga, matalino man ang matching, naiisahan din. Sabay hagis yon ni Sebastian ang papel sa harapan ni Franco at nakasaad doon ang lupain ay nabili na ng mga Del Mundo. Sa galit ni Mr. Franco Madrigal, inagaw niya ang baril sa isa sa mga bodyguards ni Sebastian. Ngunit bago pa nagawa ni Franco Madrigal na iputok kay Sebastian Del Mundo, ay naunahan na siya nito ng mga bodyguards ni Sebastian at pinagbabaril nila si Franco Madrigal. Bigla naman lingon ng magkakapatid kung saan galing ang putok, ngunit nakita nila ang kanilang ama ay bumagsak na sa lupa. "Itay! Itay! Itay!" sigaw yun ni Gail, ngunit tadtad na ng bala ang kanilang ama. "Tulong! Maawa kayo sa amin!" Ngunit umalis na sila, Sebastian Del Mundo, kasama nito ang mga bodyguards. Dati sila palang magkaibigan. Si Sebastian Del Mundo ay umibig kay Beatrice, kung saan ang ina nila ni Bia. Ngunit mas minahal ni Beatrice si Franco Madrigal, kaya nagtanan ang mga ito. Kaya naman laki ang galit din ni Carlota kay Beatrice dahil ito ay minahal si Beatrice ni Sebastian Del Mundo. Sa mga oras na yon, palabas si Sebastian at nakakasalubong silang puninarya at nagtanong sinong patay at saan nyo dadalhin. Sumagot naman ang driver ng puninarya, "Beatrice Madrigal po, sir, pero wala na po palang bahay dyan." Bigla naman nasaktan si Sebastian sa nagawa niya sa kaibigan na si Franco. Ang bigat pala ng problema nito. Palihim na umiyak si Sebastian na nakayuko. Ngunit sa mga oras na yon, hindi na mabawi ang lahat ng mga pangyayari dahil sa biglaan lang ang mga nangyari. Nagdatingan na ang mga pulis at media at patay na nga ang ama nila ni Bia sa mga oras na yon. Dumating na din si Sean at nilapitan niya si Gail. "Ba't ka nandito? Nagpakita ka pa talaga sa akin. Umalis ka, Sean.
Ang bigat na nga ng dinadala ko. Umiyak naman yon si Gail na hinarap niya si Sean. Gail, I'm sorry. I'm here to comfort you. Now lang ako nakabalik galing sa States. Kalimutan mo ng lahat ng problema ngayon. Dito ako para tulungan ko kayo. I'm sad to hear sa nangyari. Napaiyak si Sean at niyakap niya si Gail. At habang yakap ni Sean si Gail, iyak ito ng iyak at halos hindi na makasalita maliban lang sa iyak ng iyak niya. Sa araw ding yun, laman ng mga balita sa nangyari sa pamilya Madrigal. Samantala, sa bahay ng mga Delgado, gising na si Bia at naghahapunan na sila. Binuksan ni Mrs. Delgado ang telebisyon upang manood ng balita at baka may naghahanap na sa dalaga. Ngunit isang malungkot na balita ang bumungad sa kanila at narinig ni Bia lahat ng mga yon. Itay! 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 Sigaw ni Bia na nag-iiyak ito. Inay! At nalaman din ni Bia ang lahat ng nangyayari sa inay at itay niya. Iha, kaano-ano mo sila? Halos di na mabigkas ni Bia ang salita. Ama ko po siya. Diyos ko, sambit naman yon ni Mrs. Delgado. Sobrang gulat ng mag-asawang Delgado kaya naman wala nang isip-isip para samahan nila ang dalaga upang tunguhin ang kinalalagyan ng pamilya nito. Sa mga oras na yon, sobra na ang galit ni Bia sa pamilya Del Mundo. Samantala, sa hospital, lumabas na ulit ang laboratory sa dugo ni Madam Carlota. Madam, here's the result. Saad naman yon ng doktor na nag-check sa dugo ni Madam Carlota. At ipagpaumanhin niyo, Madam Carlota, talagang hindi po nag-match ang dugo nyo kay Sir Chris. How come? I can't believe this. Pasigaw ni Carlota sa doktor. Sa mga oras na yon, bumili na lang sila ng dugo agad-agad para masalina na agad si Chris. Samantala, halos mabaliw na si Carlota dahil hindi niya lubos maisip paano mangyayari na ang kanilang anak ay hindi nagmatch sa kanyang dugo. Kaya naman, tinawagan niya kaagad si Sebastian. Oh Carlota, hello. Sebastian, ang anak natin si Chris dito pa sa ospital. Di pa kasi nasabi ni Madam Carlota dahil kasalanan niya ito kung bakit nabaril si Chris. Bakit? Anong nangyari? Sinong bumaril sa anak ko? Patanong ni Sebastian kay Carlota. Ngunit hindi na nagpaliwanag si Madam Carlota dahil sa takot niya sa kanyang asawa. Nakalipas ang ilang oras, dumating na si Sebastian sa hospital at tinungo ang ward ni Chris. Anong lagay ng anak ko? Tanong naman ni Sebastian sa mga doktor. Di pa po stable, sir. Dami po kasing nawala ng dugo kay Sir Chris. Sino ang may kagagawa nito? Patanong naman ni Sebastian kay Carlota. Sebastian, hindi ko alam. Pagsisinungaling ni Carlota kay Mr. Del Mundo. Sebastian, may sasabihin ako sa iyo. Paano nangyari at hindi nagmatch ang dugo namin ni Chris? Abay, iwan ko. Sagot naman agad ni Sebastian. Doktor, pakicheck nyo nga ang dugo ni Sebastian. Okay, madam. Let's go, Sir Sebastian. Tinungo na nga nila ang laboratory at para suriin ang dugo ni Mr. Sebastian. At maya-maya lang ay may resulta na din ito. Sir Sebastian, ganun din po, hindi din po match ang dugo nyo kay Sir Chris. Ano? Paano ito nangyayari? Sa mga oras na yon, nasuri ang dugo ni Madam Carlota sa pangalawang pagkakataon. Sa mga oras din yon, inutusan niya ang doktor para suriin din ang dugo ni Don Sebastian. Nagtungo na nga sila sa laboratory upang suriin ang dugo ni Sir Sebastian Del Mundo. Maya-maya lang ay may resulta na din ito. Sir Sebastian, ganun din po, hindi din po match ang dugo nyo
kay Sir Chris. Sambit naman yon ng doktor. Ano? Paano ito nangyari? Tanong ni Don Sebastian sa mga doktor. Paano ito nangyari, Dok? Di ba nga kayo ang nagpaanak sa akin dito mismo sa hospital namin na ito? Sambit ni Carlota na nagalit. Di kaya nagkapalit? Dugtong naman ni Don Sebastian. Dok, pakicheck nga ang lahat ng files at tingnan mo kung sino-sino ang nanganganak sa araw ding yon. Utos ni Carlota sa mga doktor. Samantala, sinamahan naman si Bia ng mag-asawang Delgado kung saan nakaburol ang kanyang inay at itay. Sa chapel yun kung saan si Sean ang tumulong sa mga gastusin nila. Sean, salamat dito, sabi ni Gil kay Sean. Wala ito, Gil, don't mind, okay? Sa mga oras na yon, dumating na sila, si Bia, sa chapel at bumaba kasama sila si Mr. and Mrs. Delgado. Inay! Itay! Laking gulat ni Gail at Iris. Ate Bia! At nagyayakapan sila at nag-iiyakan. Maluha-luha naman ang mag-asawang tumulong kay Bia dahil nakwento ni Bia ang lahat na nangyari sa kanila. Kaya naman anuman ang tulong na kakailanganin ni Bia ay handa silang tumulong si Mr. and Mrs. Delgado. Habang dumungaw si Bia sa mga magulang niya, pagbabayarin ko kayo, Mr. and Mrs. Del Mundo. Halos sumagad na sa panga ni Bia ang kanyang galit. Lumapit si Bia kay Sean. Sean, salamat sa lahat. Wala ito, Bia. No worries. Sean, we need to talk. Sambit naman ni Bia kay Sean. Sumunod naman si Sean kay Bia upang makapag-usap sila ng masinsinan. Alam kong hinahanap mo dahil yun kay Gail. Kinuha niya ang cellphone mo pero huli na nang nalaman ko na kinuha pala niya sa'yo yun. Nung una sabi niya sa akin pinabinta ng kaibigan niya. Kaya naman ibininta ko kay Sheila. Pero bago ko naibinta kay Sheila, kinuha ko ang memory card mo at nireset ko ang phone mo para malinis at binuksan ko ang memory card mo at nalaman ko lahat-lahat na nakalagay doon. Ngunit ipinatago ko lang kay Sheila, kunin ko na lang sa isang araw. At alam ko makatulong yon para mapabagsak natin ang mga Del Mundo. Exactly what I want, Bia. Sagot ni Sean kay Bia. Si Sebastian Del Mundo ay kasosyo sa negosyo ng papa ni Sean. Ngunit talagang swapang ito, kaya naman pinatumba ang mga magulang ni Sean. At dahil hindi gaano nilalabas si Sean sa mga magulang nito in public, kaya walang alam si Sebastian na may anak pala, si Mr. and Mrs. De La Torre, ang ama ni Sean. Kaya naman bago ito namatay, naibigay niya lahat ang mga files of evidence laban kay Mr. Del Mundo. Samantala, sa hospital, nalaman na ng nurse kung sino-sino ang nanganganak sa araw na yon. Madam, ito na pong list ng nanganak on that day. Okay, give it to me. Utos naman ni Madam Carlota sa nurse at kinuha niya ang files upang tingnan sino-sino ang mga nanganganak sa araw ding yon. Tiningnan niyo ni Carlota, tama ba itong nabasa ko? Bulong ni Carlota sa kanyang sarili. Are you sure? Patanong ni Carlota sa doktor. 100% sure, madam. Siya ang kasabay niyo nanganak sa araw na yon. Sagot ng doktor, hindi pwede. Bulong ni Carlota, paano? Sino daw? Tanong ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Si Beatrice Madrigal Sebastian. Ano? So posible si Bia ang ating anak? Patanong ni Sebastian kay Carlota. Di maari. Pabulong ni Carlota at nag-alala siya dahil malala na ang sitwasyon sa nagawa niya kay Bia. Hindi maaari.
Sabi ni Carlota kay Don Sebastian dahil nag-alala siya sa sobra na ang nagawa niya kay Bia. At nanlumo naman si Don Sebastian sa nagawa niya din sa pamilya ni Bia. Samantala, gising na si Chris. Anak, buti naman at gising ka na. Ngunit hindi nagsalita si Chris dahil galit ito sa kanyang mama. Tumalikod ito kay Madam Carlota at tumayo. Tinanggal niya ang mga dextrose at ang mga aparato na nakakabit sa kanya at nagalit. Bakit mo pa ako binuhay, mama? Ang sama mo. Nasaan si Bia? Pagalit na sabi ni Chris, di kita mapatawad, mama. Anak Chris, di ko sinasadya. Aayusin natin ito, anak, please. Ikaw ang may gawa nito, Carlota. Kaya pati ang anak natin ay napahamak sa kagagawan mo. Umalis na nga si Chris at nagtungo kila Bia. Nagtaksi lang ito, ngunit dumating siya doon, wala ng bahay nila ni Bia. Sa mga oras na yon, nagtatanong si Chris, excuse me po, saan na po ang mga bahay dito? Malumanay na pagtatanong ni Chris sa mga tao roon. Ngunit walang sumagot kay Chris dahil galit ang mga tao sa kanya. Dahilan yun sa mga pinagagawa ng pamilya niya. Bia, saan kita hahanapin? Sa mga oras na yon, inisip na lang ni Chris na umuwi dahil mahina pa siya nito at para naman makapagpahinga muna siya at mag-ipon ng lakas upang hanapin si Bia. Nakalipas ang 1 linggo. Nilibing ang mga magulang ni Bia sa araw na yon. Ngunit nabalita yon, kaya naman nalaman ni Chris kung nasaan si Bia. Kaya sa mga araw na yon, tinungo niya ang sementeryo kung saan ilibing ang mag-asawang Madrigal. Sa di kalayuan, natanaw na ni Chris si Bia. Bia! Malayo pa ito na pasigaw. Chris! Lumapit si Bia kay Chris at yumakap si Bia at umiiyak. Salamat at ligtas ka. Sa tuwa niya at galak ang naramdaman ni Bia na buhay ang binata. Salamat, Chris. Bia, patawarin mo ako. Hindi kita na iligtas. Chris, it's okay. Ligtas na tayo, okay? Ngunit sa pagkakataon na yon, sumunod pala si Madam Carlota dahil nakita ito si Chris na papaalis at papunta sa bahay nila ni Bia. Ngunit sinundan niya din ito na nagtungo sa sementeryo. Dumating na nga si Madam Carlota sa sementeryo at nakita niya si Chris at Bia na nagyayakapan. Crisanto, sakay! Pasigaw ni Madam Carlota sa kanyang anak. Laking gulat naman ni Bia na nakita doon si Madam Carlota. Chris, mag-iingat ka. Bia, alis na ako. Sabi ni Chris kay Bia. Umalis na si Chris, hindi na sumagot dahil ayaw niya na magkagulo pa doon. Sa mga araw na yon, naayos na lahat-lahat nila ni Bia ang libing ng kanyang mga magulang. Pero bago niya nilisan ang sementeryo, dumungaw muna si Bia sa mga magulang nito na nakalibing. Magtapos ako, inay at itay, dahil ito ang pangarap ko at pangarap nyo, at ipaghihiganti ko kayo, inay at itay. At paiyak na nilisan ni Bia ang libingan ng mga magulang. Samantala, nagdesisyon ang mag-asawang Del Mundo na sa States na mag-aaral si Chris para din matapos ang course nito na low din kagaya kay Bia. Si Bia naman ay pinapaaral ng mag-asawang Delgado para matapos din sa course niya na low. Sa kabilang banda, maging maayos na din si Gail at Sean, pati ang bunso nila na si Iris. Habang nasa States si Chris, bumalik na sa Pilipinas ang mag-asawang Del Mundo upang hanapin ang tunay nilang anak. Ngunit lingid yun sa kaalaman ni Chris. At sa mga araw na yun, nagtungo
ang mag-asawang Del Mundo sa hospital. Doc, akin na nga ulit yung files ni Mrs. Madrigal. Doc, sure ka ba na si Mrs. Madrigal lang ang nanganganak sa araw ding yun? Sambit ni Madam Carlota sa doktor. As I've told you before, Madam, si Beatrice Madrigal lang ang kasabayan mo na nanganak sa araw na yun. Ano? Sigurado ka ba talaga? Ito na po yung files, Madam. Okay, give it to me. So, Carlota, imposible kaya na si Bia Madrigal ang anak natin? Patanong ni Sebastian kay Carlota. Hindi maari, Sebastian. Ang laki ng atraso ko kay Bia. Na may pagsisisi si Carlota sa kanyang sarili. Nasigurado na ng mag-asawang Del Mundo na hindi nga nila tunay na anak si Chris. Kaya naman, bumalik sila sa Pilipinas upang hanapin nila ang kanilang tunay na anak ni Madam Carlota at ni Don Sebastian. At sa mga oras na yon, nalaman nila na si Beatrice Madrigal lang ang nakasabayan ni Madam Carlota na nanganak sa mga araw ding yun. Carlota, saan kaya natin hanapin ang ating tunay na anak? At paano kung malaman ni Chris na hindi siya tunay natin na anak? Patanong ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Wala na akong pakialam, Sebastian, kung malaman ni Chris na hindi natin siyang tunay na anak. Ang akin ay makita natin ang ating tunay na anak. Narinig mo naman siguro, Carlota, ang sabi ng doktor na si Beatrice lang ang nakasabayan mo. Paano if si Bia nga ang tunay nating anak, Carlota? Sabi yun ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Hindi maaari, Sebastian. Kaya sa mas lalo madaling panahon, gagawa tayo ng paraan upang malaman natin kung sino ang tunay nating anak. Gagawa ako ng paraan para makuhaan si Bia ng kahit anong bagay para magamit natin sa DNA, Carlota. Samantala, ang magkakapatid ay nasa poder ng mga delgado. Pinagpatuloy ni Bia ang kanyang pag-aaral sa course niya na law. Ganon din ang kanyang mga kapatid. Ate, nakuha mo na ba yung memory card kay Sheila? Tanong naman ni Gail kay Bia. Ate daw ni Sheila dito, Gail, upang mabisita ako. Nakita mo na ba yun ang mga laman nun, ate? Patanong ni Gail kay Bia. Oo, Gail, at malapit ko na singilin ang mag-asawang Carlota at Sebastian Del Mundo. Sobrang galit naman ni Bia sa mga oras na yon habang binibitawan niya ang mga salitang iyon. Kunting tiis na lang, inay at itay. Dahil magtatapos na ako sa course ko, naluot ako na mismo ang magtanggol sa inyong inay at itay. May kalalagyan kayo sa akin, Don Sebastian at Madam Carlota. Sabi ni Bia sa kanyang sarili habang nakaupo sa may beranda. Bia! Tawag ni Sean na pumasyal sa kanila ni Bia. Sean! Na nagulat si Bia dahil sa kanyang mga iniisip sa mag-asawang Del Mundo. Nakalipas ang ilang oras, dumating na nga si Sheila sa kanila ni Bia. Tao po, Bishi. Si Sheila ito. Uy, Bishi, dumating ka na pala. Salubong ni Bia kay Sheila. Namiss kasi kita, Bishi. Kumusta? Ito, okay naman ako, Bishi. Halika muna dito sa loob. Sumunod naman si Sheila kay Bia at nagtungo sila sa loob. Siya nga pala, Bishi. Ang memory card, dala mo ba? Tanong ni Bia kay Sheila. Yun na nga, Bishi. Hindi ko talaga mahanap. Kaya pumunta ako dito personally para manghinging paumanhin. At sa mga oras na yon, narinig naman ni Sean ang sabi ni Sheila kay Bia. It's okay, Bia. Huwag mo nang alalahanin yung memory card dahil we find a way para mapabagsak natin ang mga Del Mundo.
Sambit ni Sean sa dalawa. Ngunit, lingid yun sa kaalaman ni Bea na trinaydor siya ng kanyang kaibigan na si Sheila. Pinapanood pala ito ni Sheila ang laman ng memory card. At sa mga oras na yon, nasabi ito ni Sheila sa mga magulang niya, kaya naman kinuha ito ng magulang ni Sheila dahil mga tauhan din pala ito ng mga Delmundo. Ganun ba, Bishi? It's okay. At wala naman tayong magawa. Sagot ni Bea kay Sheila. Samantala, tumawag si Madam Carlota sa mga magulang ni Sheila para humingi ng pabor. Hello, Puring? Si Carlota ito. May hilingin sana akong pabor. Sambit ni Madam Carlota kay Puring na mama ni Sheila, na kaibigan ni Bea. Ano po yun, Madam Carlota? Patanong ni Puring kay Madam Carlota. Di ba nga, Puring, magkaibigan niyang anak mo at ang anak ni Beatrice na si Bea? Tanong ni Madam Carlota kay Puring. Oo naman, Madam. Nagkita nga sila ngayon eh. Pumasyal ang anak ko sa kanila ni Bea sa may Batangas. Siya nga pala, Madam. Bakit mo na itanong? Sambit ni Puring kay Madam Carlota. May hilingin sana ako, Puring eh. Tutal ando na lang din ang anak mo kay Bea. Sambit ni Madam Carlota kay Puring. Sige, Madam, kahit ano. Basta may bonus na naman ako, ha? Pabirong sabi ni Puring kay Madam Carlota. Sure, alam mo naman yan, Puring, nagbibigay ako agad-agad sa inyo, di ba? At salamat sa inyong katapatan sa aking pamilya. Sambit ni Carlota kay Puring. Wala po yun, Madam. Siya nga pala, Madam, ano po yung hinihingi niyo na pabor sa akin? Pagtatanong ni Puring kay Madam Carlota. Gusto ko makakuha si Sheila ng buhok ni Bea or kahit ano basta nagamit ni Bea tulad ng kutsara, baso at dalhin niyo sa akin. Bakit, Madam? Pagtatanong ni Puring kay Madam Carlota. Basta sumunod ka na lang. Gusto mo ba makuha ang bonus o hindi? Pasigaw ni Madam Carlota kay Puring. Okay, Madam. Masusunod. Sagot naman agad ni Puring kay Madam Carlota. Sa mga oras na yon, nagring ang cellphone ni Sheila habang nag-uusap sila ni Bea. Wait, Bishi. Tumawag si mama ko. Okay, Bishi. Sagot naman ni Bea kay Sheila. Hello, Ma'am Shi. Napatawag ka. Sheila, dyan ka ba sa kanila ni Bea? Pagtatanong ni Puring kay Sheila. Yes, Ma. Bakit po? Tanong ni Sheila sa kanyang ina. May inutos si Madam Carlota sa akin eh. Kumuha ka ng mga hibla ng buhok ni Bea at dalhin mo ito sa akin. Utos ni Puring kay Sheila na kanyang anak. Bakit, Ma? May bala ka bang ipakulam si Bea? Sira, sundin mo na lang ang gusto ko at malaking pera yan para yan may magamit ka na naman sa pangmatrikula mo. Sagot ni Puring sa kanyang anak. Bakit nga, Ma? Tanong naman ni Sheila na nagtataka kung bakit. Yan ang hiling ni Madam Carlota at sumunod ka na lang, okay? Sagot ni Puring kay Sheila. Pagpira usapan, Ma, masusunod po, Ma. Sagot ni Sheila sa kanyang ina. Kaya naman, di na nag-aksaya ng oras si Sheila na gawin ang utos ng kanyang ina. Bishi, halika na. Tanggalan mo na kita ng balakubak bago ako babalik ng Quezon. Pabiro ni Sheila kay Bea at nagtatawanan sila. Yan ang gusto ko lagi sa'yo, Bishi. Ginagawa mo yan sa akin dati. Sambit naman ni Bea kay Sheila. Sa mga oras na yon, habang nagtatanggal ng balakubak kunwari, si Sheila kay Bea ay kumuha ito ng mga buhok ni Bea at tinatago niya yon ni Sheila. Oh, yan na, Bishi. Malinis na ang ulo mo.
sabi ni Sheila kay Bia. Sa mga oras na yon, tumawag si Sheila sa mama niya para ipaalam na nakakuha na siya ng mga buhok nito. Samantala, agad-agad namang tumawag si Puring kay Dunya Carlota na nagtagumpay sila sa utos ni Madam Carlota. "Hello, Madam Carlota? Si Puring ito. Nais ko lang ipaalam. We've done our mission." Sabi yun ni Puring kay Madam Carlota. "Okay, that's good. Very good, Puring. Dalhin mo yan kaagad-agad sa akin." Sa mga oras na yon, sobrang tuwa ni Madam Carlota dahil nagtagumpay na naman siya sa kanyang plano para pakuhaan ng buhok si Bia para ma-examine ito at magamit sa DNA test nila ni Don Sebastian. Kaya naman sa oras na yon, agad-agad tumawag si Madam Carlota kay Don Sebastian. "Oh, hello, napatawag ka, Carlota?" "Oo, Sebastian, gusto kong ipaalam sa iyo na sa mga oras na ito ay nakakuha na ako ng sampol sa buhok ni Bia at dala-dala na ito ng anak ni Puring na si Sheila." "Magandang balita yan ang dala mo, Carlota. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya dahil sa mga oras na ito, malalaman na natin kung sino talaga ang ating tunay na anak." Nagtagumpay na nga sila si Sheila sa utos ni Madam Carlota na kumuha ng buhok ni Bia. Samantala, nagpaalam na nga si Sheila kay Bia upang umuwi na at babalik na sa Quezon. "So, paano, Bishi? Di na ako magtatagal. Mag-iingat ka dito lagi. At siya nga pala, malapit na graduation mo. A-attend ako, ha?" Nakangiting saad ni Sheila kay Bia. "Oo naman, Bishi. Ikaw pa. Salamat sa pagpasyal mo, Bishi. Ingat ka sa daan." Sambit ni Bia sa kaibigan. "Sige, Bishi. Salamat." Tumalikod na si Sheila at nilisan na niya ang bahay nila ni Bia. Samantala, kinausap ni Bia si Sean. "Sean, I'm very sorry. Nawala daw ni Sheila eh." "It's okay, Bia. No worries. Tutulong pa din ako sa laban mo." Sagot naman ni Sean kay Bia. "Sean at ate, merienda po muna kayo." Saad ni Gail sa dalawa. "Ah, okay, thank you, Gail." Sagot naman ni Sean. "Welcome, Sean." At nalulungkot si Gail dahil narinig na niya na nawala ang memory card at yun ay dahil sa kanya sa pagnanakaw niya sa phone ni Sean. "No worries, Gail. It's okay." Sagot ni Sean kay Gail. Samantala, 1 month na lang at graduation na ni Bia at nagtapos na siya sa kanyang course na law. Bia, malapit ng graduation mo. Anong gusto mong regalo, iha?" Tanong yon ni Mrs. Delgado kay Bia. "Maraming salamat po, tita. Pero wala po ako ibang gusto sa sarili ko na regalo, kundi mabigyan ko lang ng katarungan ang pagkamatay nila ni inay at itay ko. Mabubulok sila, si Madam Carlota at si Don Sebastian del Mundo, sa kulungan." Sagot naman ni Bia kay Mrs. Delgado. "Bia, iha, I understand, but always remember, we're here always for you." Palakas loob naman ni Mrs. Delgado kay Bia. "Thank you so much, tita. Ang bait talaga ng Diyos, tita. Dumating ka sa buhay namin sa oras ng aming kagipitan. Hiram namin ito lahat sa iyo, tita." Saad ni Bia kay Mrs. Delgado at yumakap siya kay Mrs. Delgado at umiiyak. Samantala, nakauwi na si Sheila sa kanilang bahay. "Ano po, inay? Ang itay?" "Ay, pinatawag ni Don Sebastian, anak." Sagot naman ni Puring sa kanyang anak.
Anak, yung inuutos ko sa'yo, dala mo ba? Tanong ni Puring kay Sheila. Ito na, inay. Sagot naman ni Sheila sa kanyang nanay. Inay, siya nga pala. Para saan ito? At bakit niyo ako inutusan? Nakuhaan ko ng buhok si Bia. Patanong naman ni Sheila sa kanyang ina. Abay, iwan ko nga. Sagot naman ni Puring kay Sheila. Inay, baka kulamin niyo ang kaibigan ko ha. Sakalin ko kayo ni Madam Carlota. Pabirong sabi ni Sheila sa ina. Akin na ngayon, Sheila, kaysa magdadaldal ka pa dyan at naghihintay ng malaking pera ni Dunya Carlota. Sabi naman ni Aling Puring sa kanyang anak. O ayan na, inay, bigyan mo ako ng balato, inay ha, pang shopping lang. Nagtatawanan naman sa mga oras na yon ang mag-inang Sheila at si Puring. So paano, Sheila? Alis na ako at pupunta na ako sa mansion nila Madam Carlota. Sige po, inay, mag-iingat kayo. Samantala, palapit na ng palapit ang graduation nila ni Bia at Chris sa course nila na law. Ate Bia, tawag ni Gail at Iris sa Ate Bia nila. O Gail at Bunso, habang nakaupo si Bia at nag-iisang nakatulala sa may beranda. Ang lalim naman ng iniisip mo, ate sabi ni Gail sa kanyang Ate Bia. Di ko lang makalimutan, Gail, ang nangyayari sa buhay natin. Ang mga pangarap ko sa inyo nakamit ko na nga. Pero ang masakit sa lahat ng pinakamasakit ay wala na sila, si inay at itay. Kaya naman sa mga oras na yon, tumulo ang mga luha ng magkakapatid at nagyayakapan. Inay at itay, iparamdam ko sa mga dilmundo ang aking paghiganti. Halos lumisik sa galit ang mata ni Bia kapag naalala niya. Ate Bia, baka mapahama ka niyan. Ika ni Gail sa kanyang Ate Bia. I will die for it, Gail. Galit na saad ni Bia sa kanyang mga kapatid. Samantala, nakarating na si Puring sa mga Delmundo at nag-doorbell na si Puring. At nang nakapasok, Tunya, si Madam Carlota andyan ba? Pakisabi andito na si Puring. Saglit po, tawagin ko lang. Sagot naman ni Tunya na katulong nila ni Madam Carlota. Kumatok si Tunya kay Madam Carlota. Madam, may naghahanap po sa inyo. Si Puring, nandun na po sa sala, pinapasok ko. Okay, pakisabi andyan na. Tumayo si Carlota at tinungo si Puring. Magandang araw, Madam Carlota. Ganon din, Puring. Ang utos ko, nandyan na ba? Ito na po, Madam, ang inutos nyo. Para saan yan, Madam? Tanong naman ni Puring kay Madam Carlota. Matanong ka pa rin, Puring. Huwag ka ngang maritis. At nagtatawanan sila, si Puring at si Madam Carlota. Siya nga pala, Madam, ang bonus ko. Pahabol naman ni Puring kay Madam Carlota. I know. Di ko yan makalimutan, Puring, dahil mukha mo palang plata na. Pabiro namang sabi ni Madam Carlota kay Puring at natatawa. Tumawa na lang si Puring at nagpapasalamat sa binigay na malaking halaga ni Madam Carlota kapalit yun sa buhok ni Bia. O siya, Madam, alis na ako, Madam Carlota. Hindi na ako magtatagal dahil yan lang naman ang sadya ko na ibigay sa'yo ang buhok ni Bia. At sabi ni Sheila, wag mo daw kulamin ang kaibigan niya. At sa mga oras na yon, nagtatawanan ang dalawa. Okay, salamat dito, Puring, mag-iingat ka sa daan. Walang anuman, Senyora. Nagtungo si Carlota sa loob ng bahay at hinahanap na niya si Don Sebastian. Sebastian, dito ka lang pala. Carlota, anong meron at mukhang nanalo kayata ng sweepstakes? Wala naman,
Hawak ko lang naman si Bastian, ang buhok ni Bia. Kaya magbihis ka na dyan at samahan mo ako sa hospital at ipasuri natin ito dahil sa iniisip nyo na si Bia nga ang ating anak. At dahil sinisigurado ko yun si Bastian na hindi si Bia ang ating tunay na anak. Ika ni Carlota kay Don Sebastian. Pero paano kung lumabas sa DNA ay anak natin si Bia Carlota? Bigla naman natahimik si Madam Carlota sa sinabi ni Don Sebastian. Natahimik ka, Carlota. Sigurado ako, hindi tayo tanggapin ni Bia kung siya nga ang ating tunay na anak. Bigla namang nalungkot ang mag-asawang Delmundo. Bilisan mo na nga dyan at alis na tayo. Hintayin na kita sa labas. Sambit ni Carlota kay Don Sebastian. Sa mga oras na yon, nasa sasakyan na ang mag-asawang Delmundo at biglang tumatawag si Chris sa kanyang mama at papa na kinilala niyang mga magulang niya. Hello, Mama? Hello, Chris, iho. Napatawag ka. Mama, graduation ko na sa 1 linggo. Bakit hindi pa kayo bumalik dito ni Papa? No worries, iho. My son. We'll be back on the other day, iho. Okay, Mami. Saan ang lakad nyo ni Daddy? At palagi kayong busy at hindi nyo na nga ako na kumusta. Pagtatampo naman ni Chris sa kanyang mga magulang. May inasikaso lang kami ni Papa mo, iho, sa ating new business. Ganun ba, Mami? Sige, hintayin ko na lang po ang pagbalik nyo sa 1 araw. Sige po, May, bye. Sabi naman ni Chris sa kanyang mami. At ibinaba na ni Madam Carlota ang telepono. Sa mga oras na yon, nakarating na ang mag-asawang Delmundo sa hospital. Excuse me, doctor, we need to talk. Sabi ni Madam Carlota sa doktor nila. Good day, Madam Carlota. Just follow me. We talk in my office. Saad ng doktor sa mag-asawang Delmundo. Good. Let's go inside, Sebastian. Pag-aaya ni Madam Carlota sa asawa. Habasit. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, Madam at Don Sebastian? Pagtatanong ng doktor sa mag-asawang Delmundo. Nabanggit mo sa amin noon, Dok, na si Beatrice Madrigal lang ang nakasabayan kong nanganak sa araw na yon. Kaya naman, we need to undergo for our DNA testing now. Wika ni Madam Carlota sa doktor. Okay. Follow me in the laboratory, Madam and Sir. Sa mga oras na yon, tinungo na nga nila ang laboratory ng mag-asawang Don Sebastian at Madam Carlota. At kinuhaan na sila ng mga samples para sa kanilang DNA testing. Sigurado ako, Sebastian, negative ito. Sambit ni Madam Carlota kay Don Sebastian. Carlota, you heard what our doctor said before. Only you and Beatrice na nanganak on that day. So si Bia, posible ang ating tunay na anak. Papilit ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Hiling ko lang ay hindi sana Sebastian dahil kapag nagkataon na si Bia nga ang ating anak, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ang laki ng atraso ko kay Bia, Sebastian, nang may pagsisisi sa mukha ni Madam Carlota. At sa mga oras na yon, nandoon na sa laboratory ang mga samples ng mag-asawang Delmundo at buhok ni Bia. Excuse me, Madam Carlota, Don Sebastian, we need to wait 1 week para sa resulta ng ating DNA testing. Fast forward, nakalipas ang 1 linggo. Sa mga araw na yon ay graduation ni Bia sa pagtatapos niya na ng course niya na law. Sa mga oras na yon, ang mag-asawang Delmundo na Madam Carlota at Don Sebastian ay bumalik muna sa States upang mag-attend din sa graduation ni Chris sa pagtatapos niya din ng course na law. Samantala,
dito sa hospital ay lumabas na rin ang resulta ng DNA test ng mga Del Mundo at kay Bia. Sa mga oras na yon, dali-dali namang tumawag ang doktor sa mag-asawang Del Mundo na si Don Sebastian at Madam Carlota. Hello, Madam Carlota? Yes, doktor? Ano ang atin at nagpatawag ka? Tumawag po ako, madam. Gusto ko lang po ibabalita sa inyo na lumabas na po ang inyong DNA test. Ah, ganun ba, doktor? So ano ang resulta? Pagtatanong ni Madam Carlota na may kasamang tuwa at lungkot. Sebastian, may resulta na daw ng ating DNA test. Carlota, ano daw ang resulta? Abangan